Tayong lahat po ay naririto ngayon para ipakita ang pakikiramay sa pamilya ni Ate Emma. At ang ilan sa inyo ay baka matagal nang kakilala, kapitbahay, kamag-anak, at baka ang ilan ay nabalitaan lamang na siya ay namatay dahil sa kanyang dahil sa mga taong nakabalita, pumunta rito para sila ay makiramay. At tiyak na malaking pagpatibay loob ang ating pagkanari rito sa kanyang mga kapamilya. Dahil kung wala kayo, sila lamang ang narito, ano kaya ang mararamdaman nila? Baka mas malungkot sila. Pero dahil narito kayo, narito tayo, yung kanilang kalungkutan, lumagaan. At baka nga, sa pamagitan pa na mapapakinggan nila ng mga mensaheng buhat sa Biblia, makaramdam sila ng kahilingan. Si Sister Nilma Sagilon Ramos Sugilon ay ipinanganak noong January 16, 1964. Kaya kung siya ay namatay ngayong buwan, siya ay nasa 62 na taon. 62 taon. At para po sa inyong kaalaman, si Ate Emma, sanay po ako sa Emma, ano po? Si Ate Emma ay nabautismuhan bilang saksi ni Jehovah noong December 1964. At sigurado po ako, nakilalang kilala niyo si Ate Emma sa kanyang pagiging masigasig bilang saksi ni Jehovah. Siya po ay nagkaroon ng mga anak na sina Wilma, William, Winnie, Christina, Obiji, at Jason. At sila rin po ay may mga asawa. Yung kanyang mga manugang na sina Gary, Nad, yung Michael, at Abigail. At kung tatanungin niyo po ang kanilang mga anak, manugang at mga apo, si Ate Emma po ay may mga gandang mga katangian. Ang binanggit dito, siya ay masayahin, mahilig kumanta, maalaga, maalalahanin sa kanyang mga anak at apo, mabait na kapatid, kaibigan, matatag din siya sa pananampalataya sa Diyos ni Jehovah. At kapag siya ay may problema, matatag din siya. At binanggit po niya na may nakapagsabi sa akin na gusto rin niya na yung kanyang mga anak maging lingkod din ni Jehovah. Sa katunayan, mayroon daw po siyang iniwang mga sulat. Okay. At bilang saksi ni Jehovah, siya ay nakapag-regular pioneer. Yung regular pioneer, ito po yung buong panahong ministeryo. Ako po ay isa na nagpapatunay at may dalawa pa ako sa likod ko kasi naging kaklase po namin siya sa BSS noong 1998. At pagamat hindi siya nagpatuloy sa pagiging regular pioneer, siya naman ay nag-auxiliary pioneer panahon. Ang gawain ito, mga kapatid at mga kaibigan, o sa kanya mga kapamilya, ay nagpapakita na gusto namin, kasama si Ate Emma, na gamitin ang aming buhay sa paglilingkod kay Jehovah. Ngayon, ang tanong, sino si Jehovah? Nung si Ate Emma ay nabubuhay pa, kapag tanungin niyo si Ate Emma, sino ang Diyos? Anong sagot? Si Jehovah. Kumbinsido talaga siya na si Jehovah ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at dapat nating sambahin. At yan ay naipakita niya habang siya ay nabubuhay. At siguro, hanggang siya ay namatay, ganun pa rin ang kanyang bukong bibig. Maglingkod kay Jehovah. Ngayon, sino ba si Jehovah? Si Jehovah po ay tunay na Diyos at binanggit po rito na siya ay mayroong magagandang mga katangian na kung saan si Jehovah ay Diyos ng karunungan, katarungan, pag-ibig, at mayroong kapangyarihan. Pero, baka sabihin natin, lingkod siya ng Diyos na Jehovah, pero namatay. O sa katunayan, kahit tayo ay tapat na lingkod ng Diyos sa ngayon, maaari pa rin tayo mamatay. At ano ba ang nararamdaman ng tao kapag namatayan? Sa Biblia, may mga kapatid at mga kaibigan, kung titingnan niyo ang inyong CP ng Biblia,
may mga namatayan at nung sila ay namatayan, sila ay umiyak, nagdalamhati. Ang isang halimbawa po dito ay si Abraham. Nung mamatay ang kanyang asawang si Sarah, umiyak siya. Ganon din nung namatay ang anak ni Jacob na si Jose, nabalitaan niyang patay, umiyak siya. At maging si Jesus, nang mabalitaan niyang namatay ang kanyang kaibigan na si Lazaro, umiyak siya. Pansinin, kapag babasahin yung Biblia, yung mga lalaki, iyakin pala. Kasi kapag namamatayan, umiyak. Kilala ang mga lalaki na matigas ang loob, hindi sila umiiyak. Pero kapag may namatay, walang lalaki, walang babae, lahat umiiyak. Bakit ba tayo umiiyak? Sinong namatay po yung aking asawa? Sa totoo lang, namatay hindi pa ako ng asawa. Iniisip ko pa lamang na mamamatay siya kasi kinalingan na po siya ng doktor. Umiiyak. Bakit? Kasi nararamdaman ko yung matinding kalungkutan. Nararamdaman ko yun. At kung kayo man ngayon ay nakakaramdaman ng matinding kalungkutan sa pagkamatay ni Ate Emma, umiyak kayo, okay lang po. Umiyak kayo. Maganda pong makaiyak kayo. Talagang malungkot tayo. At nakakatulong po ang pag-iyak para maibsan ang kalungkutan. Kasi iniisip natin na yung ating mga mahal sa buhay, kapag yan ay nailibing na natin, hindi na natin yan makakasama. Kaya kung si Ate Eva ay makwento, maalaga, kapag nailibing niya na yan, mamimiss niya yan. Kung si Ate Eva ay lagi may sinasabi sa inyo tungkol sa Biblia, pag nailibing niya na, hindi baka hindi nyo na yung mapapakinggan. Mamimiss niyo siya. Kaya napakalungkot ang bawat isa sa atin kapag namatayan ng mahal sa buhay. Totoo yan. Pero si Jehovah na kanyang Diyos o ating Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin. Dahil hindi bahagi ng Diyos ang kamatayan. Alam niya ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inilagay sila sa isang paraiso. Gusto ng Diyos na Jehovah na ang bawat isa ay masaya. Yung si Adan, nag-iisa. Anong ginawa niya? Lumalang ng babae. At hindi lamang basta lumalang ng babae. Binigyan din sila ng kapamahalaan sa mga bawat nilalang. At pinagkalooban pa nga sila na magparami, magkaanak. At magbuhat noon hanggang ngayon. Ano po, yung layunin ng Diyos na punin ang lupa, gusto niya na mangyari. Pero, ang hindi kasama sa layunin niya ay ang kamatayan. Bakit ba namamatay ang tao? Sabi ng iba, kaya namamatay ang tao, matanda na, nagkasakit, kaya namatay na bangga, na-accident, tama. Yan ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Pero ang ugat po pala, kaya namamatay ang tao, ay dahil po ang mga tao ay nagkaroon ng minanang kasalanan. Kanino kasalanan? Kina Adan at Eva. At ito ay naipasa niya sa kanyang mga inapo. Kung titingnan natin ang Roma 5:12, ito yung sagot ng Biblia. Napakasiyo po. So kayo ay may Biblia. Sabi, kaya sa pamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa katauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Tanong, tayo ba na narito sa ngayon ay may kasalanan? Meron. Meron. Bata man. Kahit tayong pinaglilihin, may kasalanan na. At dahil sa kasalanan, ano posibleng mangyari? Pwede ang bawat isa sa atin ay mamatay. Hindi na natin ito alam. Sabihin natin, bakit yung mga kasalanan, yung magulang lang natin, kung nagkaroon ng kasalanan, bakit tayo nadamay? Ang isang halimbawa po diyan, ay halimbawa yung ulmahan ng Llanera. Llanera, gawaan ng puto. Pag yun ay nagkaroon ng yubit, lahat ng huhumahin nating puto doon o tsinta, magkakaroon na ng yubit. Dahil isa lang yung magulang na pinagmulan natin, ano po, yung kasalanan na yun, na ipamana. At nakalulungkot, ang bawat isa sa atin ay maaaring mamatay. Kaya nga lang, hindi natin ito alam kung kailan. Kaya pag-uusapan natin, ano yung pakinabang dahil hindi natin alam kung kailan yun. At mayroon pa bang pag-asa? May kasabihan na basta't buhay, may pag-asa.
Pero ang tanong, meron din kayang pag-asa ang patay? Kasi ang kasabihan, basta't buhay, may pag-asa. Ang patay kaya, may pag-asa. Sa Apokalipsis 21:4, ganito ang pag-asa mismo, natutuparin ng Diyos na Jehovah sa hinangarap. Yan, Apokalipsis 21:4, ang sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila, at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kiros. Ang dating mga bagay ay lulutas na. Ano ang pag-asa na binibigay sa atin? Aalisin na